kailan ba tayo dapat magparehistro ng ating sasakyan o ng ating motor, mga kaibigan? Kasi marami sa ating mga motorcycle rider, especially mga baguhan, hindi nila alam kung kailan tayo magpaparehistro ng ating motor. Kung susundin ba nila yung nasa plaka or papaano kung wala pa silang plaka. Mga kaibigan, eto pag-usapan natin kung paano at kailan tayo dapat magparehistro kapag muna meron tayong plaka. Tulad nito, sample na natin itong motor na to. Merong itong plaka or meron itong registered plate. So kailan ba dapat magparehistro kapag ganito yung plaka natin? Ang last digit niya ay 6. Ang ibig sabihin po na itong 6 na to, ito po ay months. Kung anong months po tayo magpaparehistro. At ang 6 sa ating kalendaryo o sa ating months ay tuwing June. So dapat tuwing June o yearly magpaparehistro po tayo ng ating sasakyan tuwing buwan ng June. At taon-taon po yan, mga kaibigan, kapag po tayo mayroong plaka or matagal na yung ating motor. And then ito pong 7 na to, ibig sabihin naman po niyan ay yung weeks kung kailan naman po tayo dapat magparehistro sa buwan ng June. Okay, kasi po kapag lumampas ka sa weeks ng buwan ng June ay magkakaroon po kayo ng konting penalty na babayaran sa LTO. Pero hindi po kayo expired. Hindi po kayo pwedeng hulihin, hindi rin kayo pwedeng matikitan na unregistered ang yung sasakyan sa loob or sa buong buwan ng June. So lagi nyo tatandaan niya, mga kaibigan, ang buong buwan ng June hindi po kayo expired. Pero kapag nagparehistro ka at lumampas ka dito sa weeks na to, ay yan po ay magkakaroon ng konting penalty, mga 100 pesos po. Ngayon, kung nalilito ka naman, mga kaibigan, makikita mo rin naman sa iyong OR na mayroon nakalagay dyan kung kailan ka dapat mag-renew ng inyong rehistro, tulad nito. Okay? So yan, makikita natin dyan na dapat ako ay makapagparehistro o itong motor na to ay maparehistro sa 06/15/2027 hanggang 06/21/2027. Ibig sabihin po niyan, yung weeks na yan, dapat po ay maparehistro yan. Kung hindi po, magkakaroon ako ng penalty na mga 100 pesos. So, okay, mga kaibigan, yan po ang paraan pag po tayo ay magpaparehistro ng sasakyan kapag meron po tayong registered plate na. Ngayon, pag-usapan naman natin papaano or what if wala ka pang plaka, ang nakalagay pa sa iyo ay MV file. Ano po ang susundin natin? Mga kaibigan, hindi po natin susundin yung MV file na nakalagay doon sa ating motor. Kasi yung iba akala yung MV file o yung number sa dulo, yun ang susundin nila. Hindi po ganon, mga kaibigan. Ang susundin po natin ay kung anong date ang nakalagay sa ating CR. Tulad nito. Okay? So may nakalagay po dyan sa OR date ng ating Certificate of Registration na 04/01/2024. Ibig sabihin po yan, mga kaibigan, yung 04 ay April. Ibig sabihin, kaya tuwing April po tayo magpaparehistro ng ating motor kapag wala pa po tayong registered plate at ang gamit pa natin ng MV file. Okay, linawin natin yung MV file po. Sundin natin yung nakalagay po sa ating Certificate of Registration. Yun po ang ating susundin. Pero mga kaibigan, at lilinawin ko din para sa lahat, kapag po bago ang ating motor, lalo ngayon 2025 na, normal po ang ating rehistro ng ating motor ay 3 years na po yan. Makikita nyo dito, sample ko rin dito, mga kaibigan natin, ang nakalagay dyan ay 2027 pa yung aking susunod na renewal. Itong motor na to 2024 year model. So 3 years na po kapag ang ating motor ay brand new at kinuha natin sa kasa. Pero lininawin ko lang din, kapag po ang motor ninyo ay 3 years pataas na, 4 years, 5 years na, dapat yearly ay pinaparehistro po natin yan. At kapag po hindi nyo naparehistro at nahuli tayo, magkakaroon tayo ng violation or unregistered ang lalabas sa ating rehistro, magbumulta po tayo ng 12,000 pesos. 10,000 po sa unregistered at 2,000 naman po para sa reckless driving. Okay? Yan mga kaibigan, nagsabi lang po ako sa inyo kung paano magparehistro ng motor kapag wala pa po tayong registered plate, pag MV file ang gamit natin, at magkano ang multa kapag po tayo ay nahuli na unregistered ang ating motor. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Bye bye. Thank you.